Tinapos na ng Korte Suprema ang oral arguments kaugnay sa isang petisyon na kilalanin ng foreign divorce. Inihain ito ng isang Pilipinong may dual citizenship para kilalanin ng Pilipinas ang kanyang divorce na inaprubahan ng Amerika. Ngayon ang balita si Darlene Kai. Kung isang Pilipino lang at kasal sa Pilipinas ang pag-uusapan, batas sa Pilipinas na walang divorce ang masusunod. Pero kung isang dual citizen na hindi lang Pilipino kung hindi citizen ng Amerika kung saan may diborsyo. Yan ang pinagtalunan sa oral arguments ng Korte Suprema dahil sa hiling ng isang dual citizen na kilalanin ang divorce niya sa US. Tanong ng isang senior justice sa gobyerno na kinatawan ng Solicitor General, bakit pipilitin ng Estado ang mga mamamayang manatili sa isang relasyon na hindi na nila gusto? What is the fundamental state interest for citizens to stay in a troubled relationship? The state interest, Your Honor, is in the other constitutional provision which provides for the inviolability of Let's marriage. examine. Dalawang nag-uumpugang konsepto ang binabalanse ng Korte. Ang mga karapatan sa konstitusyon kabilang ang pagpili sa mamahalin. Would you agree with me that our capacity to love and our choice of who to love and not love is a human right? Yes, Your Honor, it's part of one's autonomy. At ang tungkulin ng Estado na protektahan ang pamilya. Isa sa tanong sa oral arguments ay kung maaari bang may ibang interpretasyon ng salitang pamilya na hindi kailangang may ama't ina. Halimbawa, kung single-parent household o kung nabiyudo na o kung same-sex couple na nag-ampo ng anak. Therefore, when we read family there, that is to be strengthened as an autonomous social institution, it does not mean only a married family, correct? Yes, Your Honor. Only a married couple with children, correct? Yes, Your Honor. Nauna nang sinabi ni Berberabe sa nakaraang oral arguments na umaasa naman siyang magpapasa ang Kongreso ng batas kaugnay ng divorce sa Pilipinas at pag-aralan muli ang family code. May 13 panukala naman na nakabinbin. Pero habang wala pang divorce, hamon ng isang mahestrado sa Estado, protektahan pa rin ang mga nagpapasaklolo gamit ang konstitusyon. If there is a possible interpretation of our Constitution and our laws, the kind of law that our people need for succor. Therefore, this court must not only stand by and say, dura lex sed lex, which means you are oppressed, we allow you to be oppressed. Binanggit din ni Leone ng komposisyon ng mga mahestrado ng Korte Suprema na maaaring representative o kumakatawan na sa maraming Pilipino. There are now 5 of us who are in a different kind of relationship. 2 have gotten annulments, 1 is divorced, 2 have chosen to be single. 4 na sesyon ng oral arguments kaugnay sa pagkilala ng foreign divorce ang ginawa ng Korte Suprema mula August 2025. Sa pagtatapos nito ay inatasan ni Chief Justice Alexander Hismundo ang mga partido sa kaso at mga amicus curiae na magsumite ng kanilang memoranda sa loob ng 20 araw. Pagkatapos ay hihintayin kung ano ang magiging resolusyon ng Korte Suprema. Ito ang unang balita. Darlene Kai, GMA News.